Ulitin ko, I'm a businessman. Kahit gaano kasarap ang pandesal dito sa Kamuning Bakery, pag hindi mo mamamarket, walang bibili at walang pupunta. Ganon din po sa Maynila. Napakaganda ng Esplanade. Pinagawa ng national government. Pero pag di mo yan mapopromote ng tama, hindi mo yan gagamitin, hindi mo yan talagang pakikinabangan, useless lahat yan. Kaya nga, hindi ko lang po mas pagagandahin at makikipagtulungan sa local mga businessmen sa Maynila na palawakin pa yung ipopromote, pag-uwi natin yan. Ako mismo yung pupunta, magpo-promote, mag-debate. Kaya nga meron akong programa sa television yung We're in Manila eh. Isang paraan ko yan para ma-promote yung kagandahan ng Maynila. Hindi lang kagandahan ng Maynila, matulungan yung mga local businesses na nandun. Imagine mo may Esplanade ka, hindi lang naman lugar na napopromote mo. Mapopromote mo yung pagninegosyo dun sa lugar. May mga nagbebenta na doon ng mga pagkain, nagbebenta ng mga souvenirs, may mga ibang turista na napupunta. So it doesn't just promote the city, it gives Manileños additional livelihood and income generating work. Yeah, at my love will make you disappear. Oh, yun. Kim Pao, di ba? Yan naman. Narinig ko sa Quiapo, Gabriel Kakasal. Nabasa ko sa verse, sa Quiapo Church na kayo kakasal. Kailan kayo kakasal, hindi ang nagtatanong. Siya na ba ang ideal woman ninyo talaga sa buhay niyo? Siya na ba yung nahanap niyo for wedding? Bago election na yan. May proposal. Alam niyo po si Ria, hindi ko po lang sa ideal woman. Parang, she's my dream. Dream woman ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, hindi lang sa kagandahan niya na sa physical, pinagyayaban ko palagi. Sobrang talino ni Ria. Minsan hindi nakikita kasi pag maganda ka, nakafocus doon. Pero sobrang talino niya at napakapasilak ng puso. Sa kanya nga ako humingi ng mga advice eh. Isa nga yan sa pinag-agreean namin nung unang pagkakilala kami. Yung plano namin, pag tumanda kami, na gusto namin magtayo ng isang komunidad na ang tawag ko nga, Sustainable Village, na magtatayo kami ng isang komunidad na nandun na yung pag-aaral, mga eskwela, yung palengke, livelihood, at nandun rin yung hospital. All working, sustainable, sila, doon na rin sila nakatira, doon na rin sila nagtinegosyo, doon na sila nag-aaral, at meron na rin silang hospital sa isang komunidad. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n, na pareho kami ng pangarap sa buhay pagtanda. At nakakatuwa na itong pinapangarap namin na Sustainable Village, akala ko nga gagawin ko sa ibang lugar. Yung pala, sa Manila namin ito gagawin. Kung mabigyan tayo ng pagkakataon, matutukan ko yung 3K, yung kabuhayan nila, kalusugan, at kaalaman o edukasyon. Maging sustainable at maging sustainable at pangmatagalan na tulong para po sa Manila. Okay, ngayon Businessman siya. Pero maraming tatanong sa media, maraming nagtatanong sa Facebook Live, kailan daw ang target wedding nyo? Saka saan nyo gustong gawin ang dream wedding sa Manila? Totoo ba sa Quiapo, sa Intramuros ba? Saan ang magandang ideal dream wedding sa Manila? devotee siya ng ano yan. Opo. Kaya siguro tinatanong ni Sir Wilson kung sa Quiapo Church. Kasi po, Nabasa ko yun. 16 years na po akong devotee. O devoto ng Mana po ang Nazareno. 16 na taon na ho akong lumulupit, sumasampa, at kasama ng mga kapatid kong devoto. Ngayon nga po ay parte na po tayo ng Hijos del Nazareno Basilica, yung nangangalaga sa Manapuon. At kung magkakaroon man ng pagkakataon na ikasal tayo, actually na pag-uusapan namin ni Rian yan. Nag-agree na siya. Na, syempre, if ever man, gusto ko po sa Maynila, kaya tanong ko, okay lang po kung sa Quiapo Church. Kasi parang wala pa yata, Malaking wedding doon. wala pa yata akong recent day, mga recent past 10 years o 20 years na kinasal doon na Malaki.
Malaki yan. Sabi ko nga, pagagandahin ko yung Plaza Miranda eh. Gagawin ko talagang tourist spot eh. Kumbaga, gagawin ko yung makaluma na wedding. Kasi yung iba, pumunta sa Europe, nagsusuot kung ano yung tradisyon ng mga suot ng mga European countries. Eh, pwede naman gawin dito sa sarili nating bansa. Ang ganda-ganda ng Plaza Miranda, ilagay mo lahat, sabi ko, lahat na nagbebenta doon, lahat ng vendors, doon kami ang order ng mga pagkain. Sadamitan mo sila ng mga tradisyon, ng mga Filipino outfits. At, hindi lang, tapos masaya ako dahil, siyempre, beboto ko ng Nazareno. Masaya ako na, if ever doon ako ikasal, masaya ako na doon mangyari. May target date na ba? Para sa akin, Bago election ba? hindi naman. Ilang beses ang tinanong ng mga friends natin yan. Definitely, hindi ko po gagamitin ang pagpapapose, ang pagpapakasal, para lang sumikat ngayong eleksyon. Kung mangyayari yan, pagkatapos po lang lahat ng ito, kahit anong mangyayari sa eleksyon na to, hindi ko po gagamitin yun. If ever mangyari yun, pagkatapos po, ginagawa yan ng mga traditional politician. Ayoko po sanang gawin dahil ayoko gamitin si Rian bilang artista, yung kanyang kasikatan dito sa laban na to as much as possible. Kung mangyayari man po yan, pagkatapos ng boarding election. Holy Week message. Baka may Holy Week message. Ipagdasal niyo po ang ating bansa, hindi lang Maynila. Simula bata po ako, alam ni Rian to, isa lang ang dasal ko para sa iba. Love, peace, and prosperity po sa buong mundo. Saan kayo ngayong call? Magbibisita iglesia po kami. Yan po yung tradisyon namin, every year na family. Opo, sa buong, taga Manila kami, talagang yun na po talaga yung bisita iglesia namin. Sa Manila kayo? Alam niyo nung bata ako, 14 churches, simula bata ako, kapag tanda ako. 14 na church, mag-umpisa kami sa Balik-Balik, tapos pupunta kami ng Loreto, 2 simbahan doon, tapos pupunta kami sa Sebastian, San Agustin, ng Manila Cathedral, halos lahat, iniikot namin sa buong Maynila. Tradisyon na ho namin yan, 14 churches, yung Stations of the Cross, yan yung ginawang tradisyon ng tatay ko. Siya mismo nag-drive, yung wala na tatay ko, ako na po. At yun ang po yung gagawin namin sa tingin ko. Walang kampanya, walang kampanya, walang halong politika. Gagawin lang namin kung ano yung ginagawa ng pamilya namin simula nung bata kami. At kailangan natin yun. Kung kailangan natin i-develop yung sarili natin physically, kailangan natin magpayaman o magpa-asenso financially, kailangan din natin yung tulong ng Panginoon spiritually. Noong Thursday yan, so wala kayong pahinga, wala kayong time na Actually, parang pahinga naman yun. Hindi naman para trabaho sa amin yun. Parang pahinga na rin yun, oras po para sa pamilya, para sa Panginoon. Magawing pelikula. Sino artista gusto mo? Mag-Sunburst. Sino ba mga... And bakit? Sino ang bagay mag-Sunburst? Ako na lang. Oo, pwede ka naman mag-artista, di ba? Hindi ko po kasi naisip yan, pero kung sino man, okay lang kahit ano, hindi naman po ako... Sino favorite mo ng artista na natin babae? Aside from Liam. Aside from Liam. Sorry ah. Sino paborito ko? Ay, gaganap na sa si Isko Pinirapan Moreno. mo ako, paborito ko si Rian eh. Sa mga lalaki. Si Rian lang, sa lalaki. Isko Moreno. Ay, Isko Moreno yung lalaki. hindi ko favorite. Huwag yun. Wholesome tayo, huwag tayo sa... Yan, pag-iisipan po. Pag-iisipan mo lang. Minsan napag-uusapan namin, sabi ko, sana matulungan niya ako sa pag-promote ng Maynila. Of course, she's an artista. Kilala siya. Magamit niya yun to promote not just the beauty of the place, but other local businesses as well. Actually, hindi pa nga nag-uumpisa, hindi pa ako nananalo, ginagawa na namin eh. Dahil doon sa programa namin Where in Manila. Pero anong napapag-usapan ninyo na gusto niya sana i-focus? Yeah. Bilang may participation din sa program. Alam niyo po, bilang partner ko in life, si Rian, every decision na ginagawa, natatanong ko po siya. So hindi lang sa pagpopromote po ng Maynila, even decision ko po
para sa mga tao. Desisyon ko sa pagbibigay ng kabuhayan. Natatanong ko, alam niyo ba yung pinamimigay kong kabuhayan na Show Maynila na food cart? Siya ako nakaisip ng pangalan na yun. Napakagaling at napakatalino niya kasi sabi ko po, alam mo, sa dami ng pinamimigay kong negosyo, sa nang binibigay ko mga kabuhayan, kasi nagbibigay pa ng bigasan, parisan, peso sa palengke, at Show My Cart. Yung Show My Cart ang pinaka umaasenso mga kababayan natin. Kaya sabi ko, yun na lang ibibigay ko kasi hindi siya mahirap gawin. Hindi ka mangangalengke, hindi ka masyadong magluluto, hindi ka magpiprito, hindi mo kailangan maging magaling magluto o kaya maging magaling. Tubig lang siya, maliit ang puhunan, tapos ang laki-laki ng kita. Sabi ko, kung this works, kaya sabi ko, doon tayo mag-focus sa saan nag-work. Kaya nag-focus ako sa Show My Cart. Sabi na, sige, bigyan natin ang pangalan, Show Maynila. Kaya ngayon, I'm so proud na meron ako tayo more than 500 branches of Show Maynila sa buong Maynila. Alam mo, Mayor Edo, SP kasi, yung maraming nagsasabi, yung siomay naman mo kasi, ang Na pinakita yung napakagandang bahay ko sa Corinthians 2. Pakilala mo ang residency mo ko, saan po talaga kayo nakatira? Doon pa kayo talaga nakadesign sa Corinthians or doon kami sa Manila? Alam niyo po, I'm very transparent. Yung bahay po namin sa Sampaloc, doon ako pinanganak, doon ako lumaki, doon ako tumira, doon ako nakarehistro, at doon ako bumoboto simula bata ako. Siyempre, nung umasenso ako, at alam niyo naman lahat yan, ang dami ko rin pong nabili properties. May nabili ako mga lupa, commercial space, buildings. Hindi lang ako sa Maynila, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Quezon City. Nakabili pa ako ng mga ibang ari-arian ko sa ibang bansa. So, talagang wala po akong tinatago. Kaya nga nilabas ko yun sa YouTube para ipakita na nakatain ko na po yung mga karamihan sa mga pinapangarap ng ibang mga tao. It goes to show lang na hindi ko po mag-iinteresan ang pera ng Manileño. Lahat ito, meron na ako bago pa ako manalo o mamuno sa Maynila. Sigurado sila na hindi ko papawiin o pag-iinteresan kasi ang paninira ako ng iba, lalo na mga kalaban kong matatamis ang dila at ng kanilang mga vloggers. Pag nanalo daw ako, babawiin ko daw lahat ng ginastos ko. Wala akong babawiin. In fact, titripling ko times 10 pang patulong. Kung ako'y nakapagbigay ng sangkatutak na mga negosyo at kabuhayan sa mga Manileño, ang sabi ko, pagkapanalo ko, maglalaan kagad ako ng bilyong pondo para bigyan ng puhunan yung gusto mang negosyo at magbigay ng kabuhayan sa mga gusto umangat sa buhay. yes. Ano ganda na sinabi niyo, transparent kayo. Feeling ko, Mayor, kaya nga, Para sa Manila. Kaya wala ko ibang gagawin, kundi ituloy-tuloy lang yung ginagawa ko ngayon. Magsipag palalo. At gaya nga na sinabi ko, mga Manileño, lalaban tayo hanggang dulo at ipapanalo ko kayo. thank you. At syempre, ito ang Minsan ko lang po iaalay sarili ko, hindi na po ito mauulit. Hindi ito tulad ng ibang politiko. Pag natalo sila, next time tatakbo ulit. Every year tatakbo yan. Ako po hindi na po ko. One time ko lang iaalay sarili ko, hindi po madali itong ginagawa ko. Ngayon ko lang po talaga ibibigay lahat. Sana po huwag natin sayangin ito. Para po sa anak ninyo, sa mga apo ninyo. Yung boto nyo sa akin, hindi para sa akin. Para po yan sa kinabukasan ng pamilya nyo at kinabukasan namin. So, Sir Sammy, are you saying na pag hindi ka successful dito, parang ano na, rule out na yung politics? Kasi syempre, alam nyo, sa kahit anong laban, pag binigay mo lahat, tapos hindi mo bra, kaya iba talaga ang pinili. Kung sakaling mangyari, walang problema, tatanggapin ko. Ang sinasabi ko nga lang sa mga Manileño, manalo, matalo, yung buhay ko ganun pa rin po. Nakakalungkot lang pag iba naging resulta ng eleksyon,
Walang pagbabago mangyayari sa Manila. Ganun pa rin. Hindi ko na po kaya ulitin ito. Mahirap yung laban na to. It will take everything that you've got. Hindi lang resources to. Tulog ko. Buhay ko, pagod ko. Personal life ko, pamilya ko. Buong pamilya ko tumutulong na rito. Hindi lang resources ko, pati resources sa mga pamilya ko, kapatid ko, tinutulong nila. Group effort to para sa mga Manileño. Sabi ko nga, Naitay, mga lolo't-lolo ko sa Manila, kahit yung mga kabataan, alam nyo sa puso nyo. Ramdam nyo yan. Tingin ko lang, huwag kayo magbenta ng boto ninyo. Uso-uso bentahan, 1,000, 2,000. Sige, tanggapin mo, pero sana bumoto ka ayon sa konsensya mo. Kung sino yung sa tingin mo tunay na makakapagdala ng pagbabago, yun ang iboto mo. Hindi ko sinasabing ako. Pag-isipan mo, pag-aralan mo anong ginawa namin sa mga buhay namin. Ano kami ngayon? Kayo mag-decide. And deep in your heart, alam mo kung sino dapat mamulong sa Manila.